halos magkaano na po. Kaya ibig sabihin maraming naniniwala sa kanya at maraming natututo sa kanya. Nagtuturo siya po na sa road safety advocacy, master rider of HPG. Wala pong iba, tawagin po natin ang ating bisita, Police Corporal Luis, aka Motoristang Lespo. Diba, tinayo tayo na ito? Galing, di ba? Meron pang isa yan, may kasama pa yan. Hindi nag-solo yan dahil alam niya, gusto niya na mas marami po tayong kaalaman pagdating sa kalsada. Ito naman pong isang tatawagin ko rin po ay tawag po rito. Kung nasanay po tayo sa mga maliliit na CC o maliliit na bike, etong taong to, ito po ay nagpaparent ng big bike. Ito po ay pwede po natin siyang ias, pwede po natin siyang lapitan kung gusto po natin na makaranas, maka-experience ng malalaking motor. At the same time, PNP rin po ito, HPG rin po ito. Nagtuturo po ito. At vlogger, content creator din po. Kaya hindi po tayo mawawala rito. Palagi po natin siyang masusubaybayan. Walang iba po kung hindi si PNP Francis Padilla. Ito po itong dalawa. Ang aming pong ito po itong dalawang to na napakatikas na mga pulis na sinamahan po tayo dahil gusto po nilang makita kayo. Bibigay ko po ang pagkakataon para po sa kanila. Ayan, so maraming salamat po sa pag-introduce sa amin. So thank you so much PRGN for inviting us here sa inyong activity. So sa amin naman po, kanina nakikinig ako sa likod sa tinuturo ng ating mga instructor dito. So napakaswerte natin kasi natuturuan tayo ng mga basic na safety sa ating kakalsadaan. So kasi sa amin mga content creator, lalo na sa amin sa HPGs, yun talagang gusto namin, yung merong mga nagtuturo sa mga ganito, sa mga lower CC. Kasi sa amin, mostly sa mga big bikes, so meron kasi kung schooling sa mga big bike. At yun po ay medyo crazy kung tutusin. Pero wino-workout po namin sa HPG na pwede rin na magbigay rin kami ng mga ganitong mga riding tips sa mga lower CC. So sa amin naman po, sa HPG, so hopefully lahat tayo dito mga riders is nakarehistro, may mga lisensya. Tama po ba? Meron pa tayo? Lisensya, nakarehistro. Kasi alam nyo po, sa amin, yun po ang unang tinitignan natin. So, may mga sasabi, bakit puro motor lang naman ang chine-checkpoint nyo? Para sa akin po kasi, mas enjoy po na nakakasalamuhan namin yung mga riders. Kasi ako po, pusong rider talaga po ako. Kasi nagsimula din po ako sa mga ganitong group. Nung hindi pa ako pulis, yun sumasama ako sa mga ganitong group. At masaya ako na hanggang ngayon may mga ganito pa rin group na nagtitipon-tipon at nagbibigay ng mga ganitong safety tips. So sa amin po naman po bilang law enforcer sa HPG is yun po ang gusto ko sa inyo mga riders na lagi tayong mag-iingat sa daan. So wag po tayong magko-commit sa mga road rage kasi napakahirap po ma-involve sa mga road rage. At sa mga pag tayo ay in-overtaken, hayaan nyo na lang po. Hayaan nyo silang mauna, hayaan nyo silang kung anong gusto nila, wag po tayo makipagkarera sa daan. Kasi yung nasabi ng instructor kanina, safety is the best pa rin. Dapat makauwi tayo ng ligtas sa ating pamilya. Kasi ako dati, nung wala pa akong mga naririnig mga ganito, hindi pa ako nag-undergo ng training sa HPG, nakipagkarera talaga na ako dati. So ang motor ko dati is yung XRM. Tapos ngayon, naka-RS 150 ako. Yun ang nasa mindset ko dati. Pag naunahan ako, gusto ko rin makipag-unahan, which is hindi naman dapat talaga ginagawa kasi walang premyo yan. Ang importante po is makauwi tayo. So maraming salamat sa mga ganitong mga nagkakandak ng riding tips. So siguro sa inyo nakasama na namin sa mga seminar din namin. Yung sa ADB 160 yan, nakakasama na namin yan sa mga seminar din natin na kinakandak. So sa amin po, bilang isang pulis at mga nagko-content din. So yung mga kina-content ko,
Yun po, yung mga violation, mostly sa mga violation natin para magbigay ng tips sa mga, so nakita nyo naman yung mga transfer of ownership. So sa mga na hindi pa naka-transfer of ownership, yung mga bumibili ng second hand na motor, dapat po talaga yan is transfer natin ng ownership. Kasi once po yan na-involved sa crime, ang una nilang hinahanap is yung first owner. So dapat pag kayo ay nagbenta or bumili, dapat i-secure nyo lagi yung deed of sale ninyo. Huwag nyo wawalain yan yung deed of sale. So, tanong, pag nawala po yung deed of sale, ano po ang gagawin? Kailangan nyo pong kontakin yung first owner, tapos magpagawa ulit kayo ng bago. Kasi pag once po yung ID sa deed of sale is expired na, hindi na po yan valid. So, kung ito pa, yung question, pag hindi nyo mahanap ang first owner, anong gagawin natin? Para makapag-secure ng deed of sale, puntahan nyo po yung address ng nasa ID na deed of sale. Kapag wala na po yung tao doon, ang gagawin nyo po is magpagawa kayo ng certificate of non-residency sa barangay para meron kayong copy. So yun po is pwede pong gawin or gamitin sa pagpapatransfer of ownership. Kasi po, maraming na-involve ngayon. Marami kaming kasong ganyan na-involve sa crime. Mostly sa mga motorcycle nga, tapos sa motor vehicles. So, ang una namin hinahanap talaga is yung first owner. Kasi kung once na meron present yung first owner na deed of sale, na ito, binenta ko na po yung sasakyan ko, ang hahanapin namin is yung pinagbentahan. So, maging aware po tayo sa mga papeles ng motor. So, ito pa, yung mga nagtatanong, yung pwede po ba yung sa cellphone na papakita pag checkpoint, doon po dapat is although hindi dapat yun valid na yung pinapakita is galing cellphone kasi meron tayong violation na not carried ORCR during apprehension. So dapat mag-secure po lagi tayo ng Xerox. Yung mga original po, huwag nyo na pong talin yung original, iwan nyo po sa mga bahay ninyo. Xerox lang po kailangan natin. Kasi paano pag nagkataon kayo sa isang checkpoint, walang signal, so wala kayo mapakita, diba? So mahal yung apprehension sa ganun. So yun lang sa akin is yung maraming salamat sa mga nagkakanak ng ganitong mga seminars, mga riding tips. So hindi ko na papahabain, hindi na ako magbibigay ng ano kasi almost nasabi na nila kasi nakikinig ako sa likod kanina. So maraming salamat sa speaker kanina. So bibigay ko naman yung mic sa ating kasama, si RNR Big Bike Forum. Yon, maraming salamat. Motoristang Lesbo. Ayan. Good afternoon sa inyong lahat. Ako po si Francis Padilla Vlogs, TNT content creator din, at syempre owner din ng RNR Big Bikes Rental. So ito, meron tayo ditong 400cc to 1,300cc. Actually featured kami, sinama ko yan si Motoristang Lesbo sa GMA 7, tsaka sa TV5 at iba't ibang mga radio stations din, no? So ako po ay graduate din ng HPG Motorcycle Riding Course way back 2016. Pero hindi po ako HPG. Actually, PSPG po ako. Part po ako ng unit na Police Security and Protection Group. So may mga rider din naman kami doon. Pero not like HPG na nanguhuli ng mga violation, nag-maintain ng safety sa road, no? Sa Police Security and Protection Group kasi, pinakaano namin yung mga VIP like President, Vice President, Congressman, mga elected individuals, no? So yun, actually nasabi na rin lahat ng mga instructor dito. Ang isi-share ko na lang is yung parang pinaka-basic and parang common sense natin, no? So yun lang, sa pag-ride natin, maintain lang natin lagi yung safe distance. Siyempre para makapag-adjust tayo, pag nag-brake yung nasa harap natin, makapag-brake din tayo ng hindi sudden. So yun, maintain din natin ang safe speed kasi madaling magpatakbo ng mabilis. Mahirap magpahinto. Yan ang laging sinasabi, di ba? So yun, at siyempre dapat physical condition din tayo. Huwag tayo mag-ride kung puyat, lasing. Alam naman na natin yun, di ba? So, siyempre, pati yung mga motor natin, dapat condition. Kung condition ang ating katawan, dapat condition din ang ating mga motorsiklo. At siyempre, consider natin ang road at weather condition. Siyempre, titingnan mo kung
Kung maulan dito, kailangan natin magdala ng kapote or other devices na kailangan natin kapag maulan sa mga part ng rides natin. No? Ayan. At syempre yung helmet, pag malabo na yung helmet nyo, palitan nyo na po ng visor. Yan. At mga safety gears natin, riding jacket, pants, at mga shoes yan. So yan. Hindi ko na ipapahabahin at pupunta pa kami ng World Trade Center. Kita-kits tayo din mamaya kung sa mga pwede. Check nyo kami doon sa Motolite. No? Thank you so much po. PRGN, maraming salamat po.